At ngayon naman mga kababayan, alamin na nga po natin ang latest development hinggil kay Bagyong Odette. Para bigyan po tayo ng updates, makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Meno Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Magandang umaga sa iyo, Harry, at magandang umaga rin sa ating mga manonood. At Mr. Mendoza, patuloy nga po sa paglakas si Typhoon Odette at ngayon nananalasa sa extreme northern Luzon. Ano nga po ba yung latest hinggil sa nasabing bagyo? Itong si Typhoon Odette, huli nating namataan sa layong 30 kilometers dito sa silangan ng Basco, Batanes. May taglay na lakas na hangin pa rin, umabot sa 215 km kada oras at may pagbugso naman na umabot sa 250 kilometers per hour. Ito ay inaasahan pa rin natin na tatahak sa direksyong west-northwest sa bilis na 19 na kilometro kada oras. Alright, Mr. Mendoza, tunay ang napakalakas si Bagyong Odette dahil nagtaas tayo ng Public Storm Warning Signal number 4 na huli nating itinaas noong 2010. Sa ngayon ba, ano-ano po ba yung storm warning signal sa nakataas at aling mga lugar ang sakop nito? Sa ngayon, meron pa rin tayong signal number 4 at ito ay nakataas dito sa Batanes Group of Island. So, ang naapektuhan nito ay yung mismong area na yan. Meron tayong signal number 3 dito naman sa Calayan and Babuyan Group of Island at number 2 naman dito sa Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Then dito naman sa signal number 1, meron tayong dito sa Abra, Kalinga, Isabela, Northern Aurora at Nueva Vizcaya. Alright, Mr. Mendoza, nakikita po ba natin ang posibilidad na magla-landfall si Bagyong Odette? And if yes, saan po ito tatama? Inaasahan natin na maaari itong mag-landfall dito sa Batanes area kasi 30 kilometers na lang ang layo nito sa nasabing lugar. Alright mga kababayan, atin po narinig si Pag-asa weather forecaster Meno Mendoza, may posibilidad na mag-landfall nga po itong si Bagyong Odette dyan po yan sa Batanes area, kung kaya't ang lahat ng ating mga kababayan dyan sa nabanggit na lugar ay inaabisuhan po natin na wag na po lumabas ng bahay dahil magiging lubhang malakas ang mga pag-ulan at mga hangin na ating mararanasan dyan. Mr. Mendoza, patuloy pa rin po pinag-iibayo ni Bagyong Odette ang southwest monsoon o hanging habagat. Saang lugar po ba ito makaapekto ngayong araw? Itong ating southwest monsoon, magdadala ito ng mga pag-ulan na moderate to occasionally heavy dito sa probinsya ng Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at dito sa Palawan. Alright mga kababayan, atin po narinig sa Pag-asa weather forecaster Meno Mendoza, magiging maulan po sa mga nabanggit na lugar, gawa po ng hanging habagat. Kung kaya't ang aming abiso, wag na lamang di po tayong lumabas ng bahay nang sa gayon maiwasan po natin ang anumang uri ng sakuna na dulot ng mga pag-ulan. At Mr. Mendoza, kaugnay nga ng habagat na napag-iibayo ni Bagyong Odette, mahalagang malaman din kung magiging ligtas ba ang ating mga baybayin. Nakataas pa rin po ba ang ating gale warning at anong mga baybayin po ang sakop nito? Mapanganib pa rin dito sa mag-travel dito sa seaboards ng buong Luzon at buong Kabisayaan. Yan po, inaabisuhan po natin ang mga kababayan nating mangingisda na huwag po munang pumalaot dyan po sa mga nabanggit na baybayin nang sa gayon, makaiwas po tayo sa anumang panganib sa karagatan. At Mr. Mendoza, ito po yung tanong ng karamihan, kailan nga po ba natin maaasahan ang paglabas ni Bagyong Odette sa ating bansa at kailan natin mararamdaman ang improvement sa lagay ng ating panahon? Inaasahan natin na lalabas ito si Bagyong Odette mamayang hapon. Subalit, kahit na nakalabas na to dahil medyo malaki ang diameter ng bagyong ito, mararanasan pa rin natin yung mga pag-ulan. So inaasahan pa rin natin na by mga siguro Lunes hanggang Martes, may mga pag-ulan pa rin tayo. Alright mga kababayan, good news nga po yan, dahil ngayong araw inaasahan na po natin ang paglabas ni Bagyong Odette sa Philippine Area of Responsibility o ating PAR. Pero ganun pa man, patuloy tayong makararanas ng mga pag-ulan kung kaya't patuloy din tayong magbantay sa lagay ng ating panahon. At Mr. Mendoza, ito naman po, ano naman magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Sabado para sa mga lugar na hindi naman direkta maaapektuhan ni Bagyong Odette, kagaya po halimbawa sa Visayas at sa Mindanao? Bale dito sa Metro Manila, at saka dito sa Western Visayas, magkakaroon tayo ng light to moderate rain showers and thunderstorms. Samantalang doon naman sa natitirang bahagi ng Luzon at sa natitirang bahagi ng Kabisayan at Mindanao, magkakameron tayo ng partly cloudy at isolated rain showers lamang.
Alright mga kababayan, atin po narinig si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza, generally speaking, magiging maulan ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Sabado para sa ating bansa, kahit dun sa mga lugar na hindi naman direktang maapektuhan nito ni Bagyong Odette. Mr. Mendoza, maraming salamat po sa inyong mga ibinahaging updates hinggil sa lagay ng ating panahon. Last few reminders po para sa ating mga kababayan, lalo po na ngayong araw nga po ay magiging maulan. Doon pa rin sa mga lugar na meron tayong storm signal, iba yung pag-iingat lamang po, lalong-lalo na sa posibleng pagkakaroon ng mga landslides at saka mga flash floods. Gaya na rin dito sa ating mga mangingisda, na huwag munang pumalaot doon sa mga lugar na delikado tulad dito sa seaboards ng Luzon at Visayas. And there you have it mga kababayan, yan nga po ang lagay ng ating panahon ngayong araw na ito na inihatid sa atin ni Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza.